Thank you. Okay, so po kayo. Sunod. And guys, ganito karumi pag 1 year na hindi nalinisan, within 1 year kailangan mo talaga mag major cleaning, general cleaning talaga. Ito ng naipong dumi ng filtration kapal. Parang putik na. Ito yung biological chamber natin. Super, wala namang nasama. Yun, may isa. Sana yun? Yun siya, malaki na. Lumaki na siya sa biological chamber. Ano niya, oh?
Yun o. Laki na siya. So yun ang advantage ng ganitong filtration system na sistema. Kasi yung krillings, kahit makalusot man sila doon sa main pan natin, hindi siya makain ng propeller ng ating ng submersible pump. Kasi yung ito pa. Hala. Tumama siya sa PVC. Hindi siya makain ng propeller ng submersible dahil yung submersible pump natin nandun pa sa dulo. So yung labas niya dito, papasok dito yung tubig. Ano sih? Okay, tapos na tayo maglinis. Ngayon ano na lang tayo, nagdadagdag ng tubig. So ganyan na sila kadami. May mga fry pa yan dyan na maliliit. Yung mga bago. Ayun o, malalaki na yun. Ayun yata yung pinakamalaki. Yan. Ayun yung pinakamalaki o. Dito. So naglagay tayo ng egg tray. Lahat ng may egg tray, plastic egg tray para taguan ng mga fry o krillings kung tawagin. Yan, may mga hollow blocks sa taas ng kapatong ng PVC para yan pala yung drain. Yan. Kaso yung mga fry na nakakaakyat yan pag maliliit pa masyado. Pero pag malalaki hindi na nakakatagos dyan. Yung mga bagong hats, minsan nakakalusot sila. Yan. Kung may napapansin nyo, may mga naiwang pagkain, walang problema yan, okay lang yan. Kahit nakita nyo nag-change water ako, tapos may pagkain, okay lang yan. Hindi naman sila stress dahil hindi naman sila ginalaw eh. So, yun lang advantage ng system na to. Kasi hindi ko na ginagalaw yung nandyan. Ayun may maliliit oh. Papakita ko inyo. Makita niyo yan, ayan maliit. Yan, maliit. Yan.
Halo-halo na yan sila dyan. Yan nagtatago yung mga maliliit. Ganun yun. Ayan. Yan. Yan sila nag-nest. Nesting ground nila yan. Ay pa doon. Ayan. Ayan, marami din. Ayan lang. Mga breeder size. So papakita ko sa inyo yung filtration system ko. Ito pala ay koi pan design na dating koi pan ko to eh. Nilagyan ko lang ng crayfish. So ito yung dalawang butas na yan, yan yung tagos doon sa may fan. Yan yung dalawang butas na yan. Ay yung dalawang pipe na yan. Dito yung tagos. Ito naman ay overflow. Pag umulan, malakas ang ulan, aapaw lang dito yung tubig palabas dito sa labas. Dito first chamber, kung wala kayong brush na ganito, pwede naman yung mga lambat, yung mga net na luma. So yan yung first chamber nya. Lahat ng poops na malalaki dito na pupunta, o yung mga excess food. Second is yung natin, biological chamber. So meron tayong dito drop mat. Drop mat ang tawag dito. Ito ay nabibili sa mga pet shop. Sa mga koi dealer meron. Yan. Tapos oyster shell. Ito, oyster shell. Oyster shell. Lava rock. Yung lava rock. Yan, tapos dito yung sub pump natin. Nandito sa loob yung sub pump. Nandiyan. So hindi natin bubuksan. Meron akong submersible pump diyan. So yan lang ang filtration nito. Hindi masyado. Pag naglinis, madali lang din to linisan. Kasi bubuksan lang diyan. Di-drain mo lang diyan. Ngayon kasi, ngayong araw, kakauwi ko lang. Hindi pa ito nalilinisan simula ng pag-alis ko. So, 1 year na. Nabot na ng 1 year. Kaya, nag-general cleaning. Tinanggal ko yung mga filter. Nilinisan, sobrang kapal na ng dumi. Kung kagaya sa akin na wala kayong time, wala kayong busy kayo, wala kayong lagi sa bahay, okay lang ganitong setup. Okay lang ganitong setup. Mapapalaki nyo sila, mapaparami nyo. So, kagaya nyo, no? Yan yung breeder ko na male. So, sobrang laki niya. Pero iano ko na yan kasi papunta na sa kaldero yan. Kasi ano na yan eh, kumbaga senior citizen na yan siya. Sayang naman kung ano lang. Ayan pa isa, oh. Sobrang tanda niya na. Mga ano na yan, mga 4 years old na yan sila ngayon. Kasi binili ko sila, fry sila ng 2020 yun, nang binili ko yan sila. Ayan yung mga breeder na ano, male. Ayan sila. Marami na rin male breeder dito. Kagaya nito. Ayan. Mga anak na yan. Mga anak na ng breeder yan. So kung nagtataka kayo bakit bluish sa akin, bluish yung crayfish ko, sa ano siguro, sa ano nila, environment. Yun ang sabi ng iba eh. Sa environment lang talaga yan sa nagbe-base. So naarawan, ito pala tinanggalan ko ng ano,
yero na plastic. Ito yung dating lumang yero, kaso ano na, maano na siya, marumi na, hindi na tagos yung araw, kaya binuksan ko na lang. Ayan, binuksan ko na lang para tagos yung araw, may liwanag, nalulumutan. Kasi malaking tulong yung algae, napakalaking tulong yan sa pond nyo. Yun yung kinakain ng mga fry, yun yung kinakain ng mga unang hatch na ano, na crayfish. So mapapansin niyo, marami akong fry dito maliliit. Yan, yan, yan. Yan, napakaraming nila yan. Kailangan nang ilipat to sa ano, malaking pond sila lahat. So by next video siguro papakita ko sa inyo pag harvest nito at pag lipat namin doon sa ano, sa main pond na pinapahukay ko ngayon. So yun lang. So thank you for watching. Ayun, may isa pa doon malaki, oh. Nakalabas yung sipit, oh. Nakalabas yung sipit niya. Ayun. Sobrang laki nun. Nag-aagawan sila ng butas. Overcrowded na sila talaga. Kailangan na silang i-release sa ano, sa mud pan. Okay guys, thank you.